umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap na mamalaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala kay Jesus, wala na ang dati. Hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap at kasiya-siya.
Sama-sama tayo at magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran, sama-sama tayo at magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran, ating ipagsabi at ipagpunyi na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Wala na ang dati, hirap at pasakit, ngayon ay buhay na ganap, kasiya-siya. Sama-sama tayo at magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran, sama-sama tayo at magpuri sa Diyos. Sa hilaga o silangan, sa timog o sa kanluran, ating ipagsabi at ipagpunyi na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang Panginoon, na si Jesus ang Panginoon ng buhay natin ngayon. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Ayan, more daw, more. Buhay na po si Brother Bong. Thank you, Lord. Yan po ang kanyang unang-unang love offering, pasasalamat. Pagkatapos ng sinong na-opera? Di ba? Parang hindi, parang walang nangyari kay Brother Bong. Pero minimal pa rin ang galaw. Kita mo si Brother Bong, kamay pa lang ang gumagalaw, sumasayaw na, hindi ba? Thank you, Lord po, dun sa awitin. Salamat din kay Brother Bong sa kanyang pagbabalik, ang pagbabalik ni Leon Guerrero. Thank you, Lord. Sister Benz, bati ka naman. Thank you, Lord. Good morning po, mga kapatid. Good morning sa aking ihipag nasa ibang bansa at nandiyan sa Pilar. Salamat sa patuloy na pakikinig. Walang humpay na pakikinig sa ating live streaming. Thank you, Lord. Thank you, At Lord. sa aking kapatid pala, taga Novaliches. Thank you. Sinida Sinida. Maninay. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin na nandito na ngayon. Alam mo, medyo madaming late ngayon kasi alam mo, ang sarap ng panahon. Sa inyo po ba, mga kapatid, bed weather ba ngayon? Kaya yung mga iba nasa bed pa kasi bed weather. Pero maganda ang ating panahon ngayon at napakaganda ng araw para ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Mananalangin po muna tayo, Sister Vince. Thank you, Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang umaga, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Sa muli pong kalakasan ng naming lahat, Panginoon, na kami po ay masarap natulog, Panginoon, at gumising na masigla at malakas, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa muling pagkakataon sa umagang ito na muli po mahayag ang iyong kadakilaan sa buhay naming lahat. Tinataas po namin, Panginoon, ang pag-aaral namin sa umagang ito. Muli po, pangunahan mo kami. Kung ikaw, Panginoon, wala sa aming buhay, ay wala po kami magagawa. Salamat, Lord, na patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kami iginaguide sa tamang landas, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong salita na siya pong nagbibigay ng lakas at buhay sa aming lahat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. So, we would like to welcome again all our brothers and sisters na mga early birds. Madami na sila. 100 plus na po kaagad.
ang lahat po ng mga kapatiran natin who are seeking the Lord first sa araw na ito. At alam ko po, all these things shall be added unto you today. Dahil ang pinaka-umpisa ng umaga po ninyo ay inaabangan nyo na kaagad ang tuturo ng salita ng Diyos. At sabi nga po ni Lord kay Mary, pinili niya ang pinaka-importante na dapat gawin sa araw na ito. At yun po ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. Yan po ay mga passionate brothers and sisters natin na hindi pa tayo naka-air, nag-aabang na po sila. Yun ang passion, mga kapatid. Ano po? Thank you, Lord. So pagpapatuloy po tayo ngayong umaga na ito nung ating topic na passion at ba't ito nawawala. So ang una po, not prioritizing God. Okay? Unahin po natin muna ang salita ng Diyos. Kaya nga po nakalagay doon. And all these things. That includes the passion, di ba? The strength, the enthusiasm. Kasama po yun sa and all these things. Everything that you long for. All these things shall be added unto you. So una po yun. Ang pangalawa naman po ay not cultivating God-given talents. Baka mamaya, meron pong ibinigay at ipinagkaloob sa atin ng Diyos, pero hindi natin nagagamit para sa kalwalhatian niya. Tandaan po natin, yan ay binigay ng Diyos sa atin, hindi po para itago natin o kaya sayangin natin. Ito po ay binigay sa atin ng Panginoon to use for His glory. Ang pangatlo po, yung kahapon, yun pong unconfessed or unconfessed sin or unresolved conflict na minsan hindi natin namamalayan. Bakit ako nanlalata? Baka mamaya po, meron kang kasalanan na tinatago o kaya meron kang unforgiveness na iniingatan sa puso. Hindi po talaga tayo liligaya kasi kapag ka meron ditong something na hindi dapat nandyan because you are already a Christian, ay hindi po tayo liligaya. Kasi po, ang kaligayahan natin ay nanggagaling sa puso. Ngayon, kung ang puso punong-puno ng unforgiveness at saka mga kasalanan na hindi hinihingi ng tawad kay Lord, mawawala po talaga yung ating passion. At sa araw na ito naman po, pakinggan naman po natin ang ibibigay ng ating kapatid na Sister Venus na isa pang reason kung bakit po nawawala ang passion nating mga tao, lalong-lalo na ng mga Kristiyano. Amen. Thank you, Lord. Good morning po. Muli po sa pagpapatuloy, nabanggit na po ni Sister Ria yung mga nauna. Ito po yung pang-apat, yung unclear purpose. Pag sinabi pong unclear, marahil not clear. Hindi, malamang. Hindi maliwanag. Hindi mo, parang hindi mo palubos na unawaan. Sabi kasi rito, ang unclear po, not clear, difficult to understand. Minsan talaga hindi natin naunawaan ang mga bagay-bagay. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat na siya ang nagpapaunawa. Dahil nga doon nga, gaya ng binanggit ni Sister Ria sa Matthew 6:33, pag isinik mo palagi ang Word of God, si Lord rin ang magtuturo sa ating lahat. At yung purpose po, siyempre alam naman po natin, ito po yung goal, idea, okay, ito po yung plano ng Diyos, objective, na dapat nating gawin. Salamat sa ating Panginoon. Naalala ko po yung turo ni Pastor nung Wednesday, yung seeking Christ-likeness. Napakainam po nito mga kapatid. Sa totoo lang, bakit nga po sinabing unclear? Nalilito ba po tayo sa sa ating passion, sa ating passionate to God, sa ating Panginoon? Minsan ba nalilito ka pa o hindi mo maunawaan ako ba ay tinawag ng ating Panginoon? May mga kadahilanan po. Bakit ba po? Ito po yung mga sign. Ang unang-una po, katulad po yung sa church ng Laodicea, yung, di ba sabi po doon, nanlalamig, hindi malamig, hindi mainit, pero lukewarm, nasa kalagayan na alanganin ang naglilingkod sa ating Panginoon sa church ng Laodicea. Dito pinakikita na ating Panginoon, ano ba po yung mga bagay, ano ba nagiging dahilan. Marami pong bagay kasi na nakakapukaw ng ating, sabi nga, pananampalataya o ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya dito sila sabi, bakit ba nawawala?
Ito po, sabi po rito, sa Revelation 3 verse 15, ay nga po yung sa Laodicea, sabi nga, minsan nane-neglect natin, neglecting to the anything for Christ. Yung mga bagay na tungkol sa ating Panginoon, nalilimutan o marahil, minsan din, ang totoo niyan mga kapatid, ayaw mo pang tawagin, ayaw mo pa yung pagkatawag sa ni Lord sa atin as a Kristiyano, minsan parang ayaw pa natin yon kasi may gusto tayong dapat gawin. Kasi tayo, natutuon ang ating atensyon sa mga bagay na nandito sa mundo. Subalit, sabi niya, ang mga bagay na nandito sa mundo, ito ay panandalian lamang. Marahil minsan natutuon tayo, sabi nga sa possession, sa career, kung saan mang bagay, minsan talaga natutuon doon yung attention. Pero tinuturo ng Diyos, ang ating maging intensity sa paglilingkod sa ating Panginoon ay laging nakapokus, palagian sa pagkakatawag ng Diyos sa atin. Sa ating lahat, yung pagkakatawag ng Panginoon, dapat malinaw sa'yo na ako, sabi nga, di ba, kahapon din ni Sister Jen, maraming pinili, pero ilan lang ang tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Marahil minsan, hindi natin lubos na uunawaan. Pero salamat po sa salita ng ating Panginoon na ini-insist o sabi nga ng ating Panginoon sa kanyang lagi niya tayong wini-welcome, ini-invite na ang lahat ng bagay ay sa Diyos lamang natin mauunawaan. Kaya para maging clear o maliwanag sa atin ang ating purpose ng Diyos sa buhay natin, dapat aalisin natin yung mga bagay na hindi nagbibigay kaluguran kay Lord. Katulad na sinabi kayo na the unresolved conflict, maraming mga bagay, totoo yun. Totoo, maraming bagay na hindi mo, sabi nga hanggat hindi mo inaalis, hindi ka humihingi ng kapatawaran sa Diyos, hindi ka umaasa at nagtitiwala sa Diyos ng lubusan, hindi mo natin lubos maunawaan. Kaya nga sinasabi, ang clear pa. Pero salamat nga sa Word of God. Kaya pinakikita rito ng Panginoon, sabi nga, ang pinaka-fulfillment o fulfilled tayo sa Word of God, wala na tayong ibang pupuntahan, kundi ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos na siya pong nagiging guide. Dito po sa Romans 8 verse 5, sabi, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa bagay na espiritual. Nagsisikap tungkol sa bagay na espiritual. Konting sharing ko lang po, nung kami po ay nagpa-check up ni Minister Dodi, ako rin po ay nalalabuan sa explanation ng doktor. Pero na-realize ko na may purpose si Lord. Kasi diba, in all things, God works together for good. Kung anong sitwasyon nagaganap sa atin ngayon, may tamang purpose ang Diyos. May nilalayo na maganda ang Diyos sa buhay natin. Kasi sabi ng doktor, bawal ang ganito. Lahat halos bawal. Sabi ko, paano lalakas kung lahat bawal at the same time umiinom ng gamot? Nung una, naku-question ko yung mind ko, pero salamat sa Word of God, kasi hindi maaano yung purpose na para gumaling, hindi maaano yung purpose ng Diyos na para gumaling, maging maayos ang pangangatawan, palitan ang lifestyle, yung mga lifestyle dati na todo kumain, parang ganon, alisin at maging maayos. Ngayon ko naunawaan na tama talaga pala, yung purpose na dapat mong gustong mangyari ay magaganap yung pagsusunod ka. Dapat maliwanagan ka. Huwag ka doon lalagay sa meron kang double-minded na pag-iisip, pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Kaya pinakikita rito, sabi nga, lagi mong aalalahanin ang pagkatawag ng Diyos sa buhay natin. Lagi tayo, di ba, laging sinasabi connected, lagi tayo nakakonect sa ating source walang iba kundi ating Panginoon. Lagi yung Holy Spirit, na siya nag-i-ignite o nagre-reignite sa ating Panginoon para tayo uminit. Para yung passion, maging passionate tayo sa lahat ng bagay dahil sa salita ng ating Panginoon. Na siyang nagbibigay ng intensity and force para lalo tayo maglingkod kay Lord. Kasi alam naman natin, ang lahat ng bagay dito sa lupa, ito ay baliwala, mga kapatid. Ngayon ko rin po nakita ang kahalagahan ng buhay. Wala lahat ito kung hindi ang Diyos ang siyang magbibigay sa atin. Ang lahat ng bagay ay karagdagan lamang to pag inuna natin ang ating Panginoon.
pag tayo naglingkod ng ayon sa kanyang kalooban. Dito po sa Romans 12, verse 11, sabi nga, di ba, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Mag-serve lamang tayo sa Panginoon. Ayusin natin yung buhay natin. Alisin natin ang mga bagay na nagbibigay bigat, nagbibigay ng labo. Baga, hindi clear sa'yo. Alisin natin, pumokus tayo palagian sa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya rito, ang Romans 12, verse 11, ito po ay satisfaction nating lahat para tayo ay lumago sa pananampalataya sa ating Panginoon. Marahil, minsan matatanong mo, parang nawawala na yung aking passion sa ating Panginoon. Totoo, minsan, may mga bagay na parang nawiwindang, pero gaya ng sinabi ni Sister Maribig, hindi yun ang mahalaga eh. Ito pa rin ang buhay mo. Ito pa rin yung naglilingkod kay Lord. Siya ang pa rin ang uunahin nating lahat. Kaya pinakikita rito, salamat sa mga salamat sa mga signal, sa mga na-alarma tayo, katulad ng mga na-experience, sakit, gano'n. Salamat doon kasi iyon ay na-allow ni Lord para lalo tayong magtiwala palagian sa ating Panginoon. Kaya pinakikita niya rin po rito na ang kabutihan po na lagi mong inaalala, ang kabutihan ng Diyos, ang pagkatawag sa ng Diyos, ang service natin sa ministry na pinagkaloob ng ating Panginoon ay napakahalaga para maibsan ang lahat ng mga nagiging dahilan kung bakit feeling natin o feeling ng bawat isa na parang nagkukulang na, nawawala na ang passion ko sa paglingkod kay Lord. Pinakikita dito ng ating Panginoon, ang unang-una, ang Holy Spirit, mga kapatid. Siya po ang unang-una ang salita ng ating Panginoon, ang kanyang banal na Espiritu na tinanggap natin. Hayaan natin siya ang kumilos. Gaya ng lesson nga, di ba? Siya ang maging authority ng puso natin, maghari sa puso natin as a Christian, maging foundation natin lahat, ang ating pananampalataya sa Panginoon para lubos nating maunawaan ang bakit yung feeling, parang hindi, unclear nga ang iyong purpose. Pero salamat nga, thank you Lord, purihin ang ating Panginoon, napakabuti niya. Dito po sa Kawikaan 14, verse 23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit sa hangin mauuwi ang basta lang. Pag ikaw mismo nagsisik ka palagian ng Word of God, ng salita ng ating Panginoon, at isinasa pamuhay mo, malamang po, maging pakinabang ito sa lahat, maging pakinabang ito sa atin. At salamat nga sa Word, sa Holy Spirit, na siyang iginagay tayo, kinokontrol tayo, inililid tayo sa tamang pamamaraan, sa tamang buhay. Kaya nga ang service, sabi nga, bilang isang Kristiyano, sabi dito, yung ating zealousness, maging seal, yung ating seal, sabi nga sinelyuhan na tayo as a Christian dapat hindi po mawawala. Dapat lamang, lagi ka tayo nakatuon sa source na palagi, ang nga kanina ko pang binabanggit, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya pinakikita rito, we must enthusiastic in His service. Sabi, we must serve the Lord with all diligence, maging masipag, kasi gaya ng sinasabi, mahirap, ang tamad, hindi pa kakainin. Pero alam mo, ang inang po ng langgam, di ba, nag-iipon siya para merong, kumbaga sa mundo, nag-iipon para may madudukot tayo. Lalo na po tayo, purihin ang ating Panginoon. Kaya pinakikita po nating Panginoon, lagi siyang kumakatok sa puso natin lahat. I-welcome natin ang ating Panginoon na siyang kumilos sa buhay natin. I-invite natin palagian ang kanyang banal na Espiritu upang maunawaan natin ang pagkatawag ng Diyos. Alisin na natin ang mga bagay na nagbibigay hindi kaluguran kay Lord. Manumbalik tayo palagian sa ating Panginoon. Sinasabi niya 1 John 1:9, if we confess our sin to the Lord, He is faithful and just, and He clean us all unrighteousness. Patatawarin tayo ng ating Panginoon, manumbalik lamang tayo sa Kanya para magkaroon tayo ng kaliwanagan sa buhay natin. Thank you, Lord. At dito rin po, sabi nga, kung yung mga money, kung natutuon tayo sa mga bagay dito sa mundo, money, security, materials, possession, ito po ay temporary lamang, panandalian lamang. Subalit, ang totoong foundational natin, to all Christian life, walang iba, kundi yung Word of God ng ating Panginoon. Sabi nga ang service natin, ang pagkatawag ng Diyos sa atin, dito sa ministry, para maging diligence tayo,
pagsibagan natin with the grasya of na ating Panginoon at makita natin yung purpose ng Diyos sa pagkatawag niya sa atin dito sa ministry. Ito ay grasya lamang ng ating Panginoon. Amen. Amen. Thank you, Lord. When you say purpose, ang purpose po is intention o kaya motive, reason. So, pagka hindi klaro sa'yo kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa'yo dito sa mundo, ay talagang mawawala yung passion mo. Why? Kasi hindi mo alam ang reason why you wake up in the morning, you get out of bed. Kung walang reason kasi, kung hindi mo alam kung ano yung purpose, ay hindi ka na lang tatayo. Di ba? Why bother? Kung tutuusin, bawa sa amin po, kung hindi clear sa aming mga manggagawa na ang reason or intention ng Diyos ng pagkakalikha sa amin ay maglingkod sa Kanya, why bother waking up early in the morning, mag-aaral ka, tapos ang dami mong pwedeng gawin, di ba? Mag-aaral ka, gigising ka ng maaga, matutulog ka ng gabi para mag-ready ka. Tapos lahat tayo dito, lalong-lalo na yung mga workers, meron tayong body clock na kahit anong oras ka matulog, gigising ka nung ganong oras, kahit anong gawin mo pa, kahit puyat ka, gigising ka. And yet, yung paggising mo, meron kang nagmamadali ka, di ba? Mag-aayos ka. Kasi alam mo na itong ginagawa natin na ito ang purpose ng Diyos sa pagkakalikha sa atin at pagkatawag sa atin. Kung hindi klaro sa'yo yun, ang mangyayari dyan, sasabihin mo, araw-araw na lang, wala na bang pahinga to? Araw-araw na lang ba? Makikinig ako ng Good Morning Jesus? Di ba? Ang dami-daming pwedeng gawin. Pwede na akong maglaba, pwede na akong magganito, pwede na. Pero sa lahat ng mga Kristiyano, na clear sa kanila na ang pagkakalalang po sa atin ng Diyos, Isaiah 43 verse 7, ang sabi doon, they are my own people, and I created them to bring me glory. Araw-araw, babangon ka because of that purpose, to bring glory to God. And sa aming mga worker, ang aming way, ang binigay ng Panginoon na way sa amin to bring glory to Him is to serve Him. Kaya clear yun sa amin, araw-araw. Minsan nga po, alam nyo, hindi naman po lahat ng oras, hindi naman po lahat ng panahon, okay ang aming mga kalagayan. Kasi minsan, halimbawa, may gumising, di ba? Tapos hindi kayo nagkasundong mag-asawa. Pati ba sa inyong mga worker, meron nun? Of course. Mga tao din po kami. Hindi naman po kami mga superhero. Maski ang mga superhero, nagtatalo din, di ba? So, yun po yung pagka-umaga na paggising mo. Hindi naman lahat pero pag clear sa'yo yung purpose, ikaw mismo aayos Aayusin mo yung sarili mo Ang gagawin mo, magsosorry ka. Di ba? Ang gagawin mo, aayusin mo yung damdamin mo. Kasi clear sa atin na ang pagkakalalang sa atin ng Panginoon ay para ibahagi yung Word of God. Tapos yung Word of God na binabahagi natin, yun din yung nangungusap sa atin. Kaya every day, kaya nga po sabi ko sa inyo, it is always a choice. Life without purpose is activity without direction. Yun yung sinasabi ko sa inyo po kanina. Sa amin dito, paggising namin, alam namin kung ano gagawin namin. Diba? Si Minister Arnold, magbubukas ng worship center. Paggising niya, aayusin yung sound system. Si Sister Jam, paggising niya, alam niya, magpe-prepare na siya para sa technical side naman, sina Sister Tata. Diba? So, alam naming lahat po na sa araw na ito kung ano ang gagawin namin na itinakda ng Diyos para sa amin. Yung sinasabi ni Sister Venus kanina, nawawala ng purpose, nawawala ng passion ang tao pag unclear ang purpose kasi pag unclear sa'yo, alatsamba ka. Tapos, maaaring masayang ang araw mo nang gumagawa ka ng mga bagay na hindi pinagagawa sa'yo ng Diyos. Kasi hindi mo alam ang purpose sa'yo ng Diyos, ang pinagagawa niya sa'yo for that day.
Pero kung ikaw ay nakikipag-usap sa umaga sa Panginoon, that it is very unlikely na hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi ang direction natin and guidance natin comes from the Word of God. Kaya po pag umaga, pag gising mo, pag may word ka, ay alam mo na kung ano ang gagawin mo sa araw na ito. Kasi kinausap ka na ng Diyos sa umaga. Kaya minsan walang passion. Kasi wala ka nakuwang direction. Di ba pag meron kang direction, sa umagang ito ganitong gagawin natin. So, you look forward to doing kung ano yung instruction na binigay sa'yo. Kesa sa, ba't nakaupo ka pa dyan? Anong ginagawa mo? Ano bang dapat natin gawin? Yun. Unclear kasi ang purpose mo sa araw na yun. Kaya minsan, ano bang dapat gawin? Hindi mo alam kasi wala kang nakuhang direction. So, napaka-importante po sa atin na wag mawala. Sabi ni Sister Venus, minsan alam natin ang pagkakalikha sa atin. Pero, it is very easy for us to forget why we are here on earth. Because of, minsan, yung mga sinabi niyang mga bagay-bagay na pwedeng makapagpalimot sa iyo kung bakit kanila lang ng Diyos. Karamihan, meron tayong mga members na merong mga noon umaattend lagi ng prayer meeting. Tuwang-tuwa. Ang ayos-ayos ng buhay. Tapos biglang sabi, brother, sister, papray naman po natin ito. May na-applyan po akong trabaho eh. Naku, pagka po ako binigyan ng trabaho ni Lord, makakapag-tithes na ako, ganto-ganto. Nagkatrabaho. Nakalimutan ng tithes. Tapos, sabi nung iba, umaattend lagi ng fellowship. Tapos sabi, brother, pinagpipray ko talaga, nabigyan ako ng sasakyan ni Lord. Para sa ganun, marami kong mahakot. Madami kaming makarating sa prayer meeting. Binigyan ng sasakyan. Walang isinakay, pati siya, hindi nakaka-attend ng fellowship. Kasi sayang yung kikitain panghulog dun sa sasakyan na ibinigay daw sa kanya. So, sometimes, very clear sa atin. Parang kagaya nun. Sabi niya, pag nagkatrabaho ako, makakapag-support ako. Clear sa kanya eh. Tapos, pag nagkasasakyan ako, madadala ko yung mga tao sa fellowship. Clear sa kanya, kaya nga meron siyang goal eh. Kaso, nakalimutan. Nung nakuha na, nakalimutan yung purpose. Kaya ang nangyari, pag tinignan nyo yung muka, meron siya lahat ng bagay na nilolong for in life, pero yung joy nawala. Kasi nawala na yung passion. Why? Naging unclear yung purpose niya ulit. Nakalimutan niya kung ano yung purpose niya. Sometimes, from the start, we know, but we tend to forget. Kaya po pinapaalala sa atin to get our passion back. Kasi, ang hirap po ng buhay na hindi mo alam ang purpose mo. Tapos, yung hindi mo na makikita kasi, mga kapatid, ang ganda ng buhay. Hindi ka na makakaawit ng, kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan. Pag nawala yung passion mo, hindi mo makikita ang ganda ng buhay. Tas lahat ng mamamasdan mo, pangit na. Hindi mo na makita ang ganda. Sa tingin niyo po ba, is it because hindi nga naging maganda ang nangyayari sa paligid? Hindi. Kasi ang daming mga tao, hindi maganda ang nangyayari sa paligid, pero sinasabi pa rin lang, ang ganda ng buhay. Why? Nagbago ba yung paligid? Hindi po. Nagbago yung perspective nila. Nagbago yung puso. Hindi man nagbago yung nangyayari sa kapaligiran, nagbago ang puso. Nagkaroon ng panibagong passion. Kaya parang, di ba, ang mami, pagka nakakita yung sinasabi natin kahapon na, pwede pa yan. Pwede pa yan. Why? Kasi yung passion niya to save the lost soul, ganun na lang. Kaya minsan yung mga tao na inaayawan na natin at dahil na sobrang bantad na, paulit-ulit na lang, di ba? Pero siya, may pag-asa pa yan. Pwede pa yan. So, ano po ba ang nakatanggal ng passion natin? Yun po bang sinasabi ni Sister Venus na unclear yung purpose natin? Sana po wag tayong umabot kagaya ng sinabi sa Isaiah 49:4. Ito po kasi ang inaabot na sukdulan ng isang tao na hindi alam ang purpose niya sa buhay.
Ang sabi niya, Isaiah 49:4, I've labored to no purpose, and I've spent my strength in vain and for nothing. Ito yung mga taong, wala rin naman eh. Kahit naman anong gawin mo, wala rin naman eh. Kung ganun nga talaga ang pananaw mo sa buhay, talaga pong hindi ka magkakaroon ng passion to go on. Kasi wala rin naman pala eh. Yun. Huwag po tayong umabot sa ganun at huwag nating paabutin. Kapag ka po nakikita na natin yung sinasabi ni Sister Venus na, ala, ba't parang ganito na ako? Ba't parang tatamad-tamad na ako? Ba't parang ang tamlay-tamlay ko na? Ba't parang hindi na ako masaya? Ano ang nawala sa'yo? And regain that again, mga kapatid. Sa susunod na linggo, ang isisiris natin, how to regain that passion. How to ignite that enthusiasm again. How to, paano pa sisindihan ulit yung apoy na, ano na lang, ang tawag doon? Aandap-andap. Aandap-andap. Pwede pa. Kasi ang aandap-andap na apoy, pag hinipan mo, nagliliyab ulit eh. So, ibig sabihin, posible pa. Kaya next week po, mga kapatid, yan naman po ang susunod na pag-aaralan natin para mag-alab ulit tayo at magkaroon tayo ulit ng panibagong sigla. Rejuvenated ang tawag doon. Tama ba ako? Tama. Pagka yung nagpanibagong sigla, rejuvenated. Nakita nyo si Brother Bong? Ang tahi po ni Brother Bong, simula dito hanggang dito sa may puson, pababa. Ganun kahaba ang tahi niya. Pero, nakita nyo naman kanina kahit kamay lang. Ang totoo nun, may frozen shoulder pa yun. Kung nakita ninyo, from here to here ang gumagalaw sa kanya. Kasi hindi niya magalaw yung kanyang shoulder. Pero, nakita nyo ba yun? Hindi ba? Ang nakita nyo, isang tao na kahit na ganun ang sitwasyon, gustong magpuri sa Panginoon. And that's what you call passion. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid. Salamat, Sister Venus, sa iyong pagtuturo sa umagang ito. Ngayon naman po, dako na tayo sa ating batian. Ayaw. Sa araw po na ito, napakalaki na naman po ng ipagpapasalamat ng ating mga kapatid because today is their birthday. Today po ay birthday in heaven ni Minister Celso de Guzman. Ayan. Inaalala po natin ang ating kapatid sa araw na ito dahil birthday niya. Hindi naman po porke hindi na natin kasama, no reason to celebrate. The more reason to celebrate dahil biro mo, nagbe-birthday sila, parang ang mami, di ba? Nagsiselebrate ng birthday niya, grand celebration dahil in the presence of the Lord na. Ayan. Ano yun, mga kapatid? Meron ba tayong dyan? Pagpapala? Today is your birthday, Sister Merly Fonseca ng ating Bataan Outreach. Sister Merly, happy birthday po sa inyo. At birthday din ni Sister Jonelyn Kagimbal. Si Jo ba ito na asawa ni Brother Vanny? Ay, Sister Jo, happy birthday po sa inyong lahat. Sige po mga kapatid, Sister Jam, kantahan natin sila ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord, sa umagang ito dahil ang sabi ni Sister Rose nga pala, Enriquez, na nasa Singapore. Sabi makulimlim din daw doon.
It's a tide. Para na tayong nasa Singapore. Ayan. Hello sa iyo dyan, Sister Rose. Napalagi po nating kasama. At syempre, talo tayo kay Sister Trining. Sabi ni Sister Trining, dito naman sa amin, snowy. Sana all daw, Sister Trining. Snowy. Oh. Kung sa snowy, dito sa atin ay hazy. Oo. Ha? Makulimlim? Basta, makulimlim. Snowy. Sa kanila snowy, dito sa atin hazy. Ha? Sa Japan and Korea din daw. Snowy na. Oo. Oo nga. Hello po sa mga kapatid natin sa Japan. Si Cory, Sister Marisa, Sister Gina, Sister Andrea, Sister Ara, Sister Rachel. Ayan. Snowy. Ingat po kayo dyan, mga kapatid, ha? Hindi sa pagmamaneho. Makulimlim din po ang weather sa Singapore. Ayon pala yung kay Sister Oo. Good morning kay Sister Liza Pega from Alfonso, Cavite. Brother Jess, magandang umaga po sa inyo. Kamusta, Brother Jess? Patuloy na pinalalakas ng Panginoon. Ayan. Okay, sa araw po na ito, ang atin pong memory verse of the week, I'm sure mga kapatid, pag hindi pa naman po natin na-memorize yan, araw-araw na po natin yung, araw-araw natin siyang, anong tawag? Mini-memorize din no? Okay. Sayang pala, umalis si Sister Venus kasi i-review ko sana siya. Romans 12:11, ang ating memory verse. Tawagin ko nga si Sister Beng. Sister Beng, halika nga sandali, Sister Beng. Nakabihis si Sister Beng Beng, halika Beng, dali. May konting oras pa tayo. Ikaw memorize mo nga lahat Favorite ko yan si Beng. Bukod sa memorize niya lahat, may sarili siyang version. Oo. Halika, Beng. Dali, Beng. Ang ating pong memory verse for this week ay Romans 12:11. Ang sabi doon, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Amen. Again, mga kapatid, this time, sabayan niyo po kami. Romans 12:11. Never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Ayan. Tapos na. Excited ka ba, Beng? Hindi. Kunyari lang po yan, pero memorize niya yung mga yung mga verses natin. O sige, Beng, tignan natin Sa song tayo, Beng. Sige. Lamentations 3:23. The steadfast love of the Lord never ceases, and His faithfulness will never end. Wala na, tapos na tayo. Meron ka nga isang nagro-root sa'yo dito. Go, Sister Beng. Sabi ni Shane. Thank you, Lord Shane. Okay. Psalm 119:11. Thy word have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. Yan. Galing Psalm 84:11. The Lord is the sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Yun na po. Ang ganda na. Galing naman ni Beng. Wag naman tayo Tama na yan, Dari.
Wag tayo sa awitin. Lagot. Wag tayo sa sa song. Baligtad kami ni Beng, no? Siya memorize na yung mga song. Ako yung mga minememorize talaga. Madali lang naman to, Beng. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Okay, ha? Isaiah 26:3. Sa version ko, Tari. Oo, sabi ko nga sa kanila, di ba? May version ka eh. GNB po. He gives perfect peace to those who put He gives perfect peace to those who put His trust in Him. Parang nakalimutan ko na, Tari. Kulang. Kulang eh. Hindi, iba kasi yung version niya eh. He will keep him in perfect peace whose mind stayed on him because he trusts him. Ayun. Kailangan natin siyang i-review, mga kapatid, kasi nakakalimutan talaga. Kaya po, isang purpose nun ba't kami nagre-review? Kasi kami rin naman po. Kasi pag tumambak na siya ng tumambak, ang tendency nun, mapatungan, makalimutan Parang mo file. na. Ano? Sa susunod pala, tama si Pastor. May kanta daw. Magaling si Jenjen. Oo nga. Yung mga teacher ng yung mga teacher na, Opo. Naku po, Lord. Ikaw, Tari. Hindi ko alam yung kanta eh, pero alam ko lang yung... hindi ko alam yung kanta eh. Alam mo yung kanta nila? Hindi po eh. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, Samuel. Yun na yun. Pagka yung Samuel, may first and second, di ba? Ayan, naputol ako tuloy. Kings, Chronicles. Sige, Tari, kaya mo yan. Ayan pala sa susunod ang gagawin natin. Instead of memory verse, ang gagawin natin yung books of the Bible. Para po kapag Oo nga. Mas maganda nga naman kung lalagyan ng sige ha, gagawin po namin yan next week, mga kapatid. Kanya-kanya tayong yung workers, kanya-kanya tayo ng tono ng books of the Bible. Ano muna tayo? Old Testament. Ha? Kaya mga kapatid, sinabi na to ngayon ha, mga kapatid, randomly, we will call someone na dapat may tono na siya at saka memorize niya. Kanta yun. Assignment natin lahat yan. Wala sa tono, okay lang yan. Ha? Paano nga naman? Okay lang yan, kahit wala sa tono. Ang mahalaga, memorize sa ulo, kahit na wala sa tono. Yung tono, hindi masyadong importante. Mas importante yung memorize. So, abangan nyo po, mga kapatid, ha? Yung mga workers. Ang worker na makaka-memorize na may song nang walang mali, may premyo. Wow! Sige. Kayo ang magbibigay ng premyo. Kung So, premyohan ninyo ang worker na napili ninyo na may pinakamagandang tono at memorize na memorize. Yan mga kapatid, ha? Old Testament muna. Para po magka-passion kami. Amen. Para dyan sa May passion na. Para daw madagdagan ng passion, sabi ni Mr. Arnold. So, abangan nyo po yan next week sa ating, hindi memory verse, memory books of the Bible. Start po ba tayo sa Old Testament? Old Testament muna. Ayan. Beng. Uy, Kakaririn nagre-ready na. si Beng. Kasi baka matawag. Beng, mo na yung ating new song. Introduce mo na. Yan, praise God. Meron po tayong new song of the week. Composed by Brother Jeff. Interpreted by Brother SJ. Ay, hindi. Mali. Ano ba yan? Yung dami, Arranged by Brother SJ and sung by the Sister Marichu, the wife of Brother Jeff. Ayan.
Makinig po tayo sa kanya. Ang title niya ay Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Mali kami. Kasi kinakanta ko, salamat sa'yo, salamat sa'yo. Jesus din nagbabago. Ayan. Yan. Ihahayag ng
Thank you, Lord. Alam nyo, kanina nagising ako, yan ang kanta ko. Kaya, hanggang pagdating ko, salamat sa iyo. Kung napansin nyo po, yung lyrics po kasi nito ay parang mga salita na galing sa isang passionate na tao. Oo, di ba, no? Pagka binasa nyo yung yung lyrics niya, puro pasasalamat. Tapos, yung sa umaga, ikaw ang hinahanap ko. Ganun ang salita niya yung mga lyrics ng kanta na to. So, awitin ito ng isang taong may passion. At kagaya po ng pinag-usapan natin, mga kapatid, Monday and Saturday ay reserved po for the witnesses of Christ. Ito po yung mga kapatiran po natin na na-experience nila, na malas po nila kung ano ang kayang gawin ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Nabuhay ang Diyos at kumikilos sa mga buhay nating lahat. Kaya pakinggan po natin ang sharing ng ating mga kapatiran from our Bulacan Outreach kung ano po ang ginawa ng Diyos sa buhay nila simula nung natagpuan sila ng Panginoon. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Napakaganda na naman po ng araw na binigay ni Lord. At lalo po siyang gumanda dahil sa dalawang magandang kasama ko. Ngayong araw na ito, di ba? It's a tie. Siyempre, meron po ba namang anak ng Diyos na hindi maganda? Tayo po ay nilalang nakawangis ng Panginoon, kaya ang lahat ay maganda. Bati muna tayo, Sister Cecil. Good morning, Jesus. Good morning, Compi family. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kamustahin ko rin po, mga kapatid, mga taga-Bulacan. Hi, hello po sa inyong lahat. At sa lahat ng De Jesus family, Miranda family. Gayon din po sa aking pong pamilya na nasa Amerika, sa aking kuya, sa aking bunsong kapatid at sa nanay ko, at sa aking mga pamangkin, sa aking bayaw. Hello sa inyo. Amen. At si Sister, ang kanya naman pong panganay, na anak na si Sister Ella. Sister Ella, bati ka muna. Alon. Good morning, Jesus. Binabati ko po lahat po ng mga taga-Bulacan na nanonood ngayon. Tsaka, syempre po, na-miss ko po si Lola. Hello, Lola. Alam ko nanonood ka ngayon. And si Joyce po na nasa Manila po. Ayun. Ayan. Lagi kasing binibiro ni Pastor pag nakaupo si David, wala ka bang ibang babatiin? Kaya babalik ko rin sa'yo, wala ka bang ibang babatiin? Ayan. Salamat sa Diyos. Alam niyo po, napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Dahil, sabi ko nga kay Sister Cecil, kung sasabihin lamang, sabi ko kapatid, kulang ang kalahating oras sa kabutihan, para mailahad ang kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Siya po ngayon ay ang tumatayong coordinator ng ating Bulacan Outreach. At alam nyo, kanina nagkukwentuhan kami. Hindi po, yung mga iba po hindi nalalaman na si Sister Cecil po ay anak ni Nanay Seth na pinag-pray po natin noon dahil 80 years old, di ba, na nag-positive sa COVID na nasa Amerika at na-ICU pa, tapos na-intubate pa, 80 years old. Siya po yung kanyang anak. At sabi ko nga, nung Thanksgiving, nakita ko yung buong angka ni Sister Cecil sa Amerika. Sabi ko, ito ang tunay na celebration ng Thanksgiving, Sister Cecil? Ayan. Sister Cecil, i-share mo naman sa kanila, anong year ka, sis, napunta sa gawain? Year 2001 po, nung ako po ay nakasama sa ganitong gawain sa Compi. Nung time na yun, sis, ano ba ang dahilan? Kasi di ba marami ang mga napupunta sa Panginoon. Minsan may mga sakit, may mga problema. Tapos yung iba naman, basta tinawag lang sila ng Panginoon. Sa'yo naman, ano ang sitwasyon mo nung tawagin ka ng Panginoon? Nung una po kasi akong tinawag sa ganitong gawain, ay yung oras po na ang tatay ko po ay na-bedridden. Kami po ay nasa Caloocan pa noon, pero dahil taga rito rin ang aking father sa Bulacan, dito po siya nagpagaling. At
Dahil nga po na para makarecover si tatay, kailangan ng mga fresh air. Kaya salamat sa Panginoon sa ginamit niya sa akin pong sister Ina Clarita, kapatid po ni Tita Carmen. Salamat sa Panginoon na nagtiyaga sa amin po na madala ang gawain po dito sa aming tahanan. Ayan. Simula nun, Sister Cecil, mga ilang taon ka na kay Lord? 19 po, sister. 19 years. Yes po. Marami kasi, alam mo, bibihira yung umaabot ng ganyan. Karamihan kasi sa mga ibang nagiging Christians, pag dumating yung mga pagsubok sa buhay, umaayaw na. Kasi parang ayawan na kasi parehas din pala. May mga pagsubok sa Christians, tapos may mga pagsubok din pala sa non-Christians. Ikaw ba, ano yung pinaka na pagsubok na dumating sa buhay mo na ito ba'y lalong nakapaglapit sa'yo sa Panginoon o nagtanong ka rin kay Lord at ano yun? Amen. Thank you, Lord. Sa kaalaman po ng lahat, nung bago pa lang din po nga kasi ako sa gawaing ito, dumating po ako sa panahon na yon na na-bankrupt po ako sa aking negosyo sa kadahilanan na hindi ko pa talaga kilala si Lord. Nanahan po ako sa sarili kong kakayanan, marami po akong hanap buhay, pero lahat po yon nawala. Yun ay dahil akala ko, kaya ko sa sarili ko na walang tulong ang ating Panginoon. Nung nag-uumpisa po ako sa gawang ito, mga kapatid, dahan-dahan po, hindi naman po ganun kadali. Pero salamat po sa Diyos na nagtiyaga sa akin, kay Sister Landa po at kay Sister Huling. Sila po yung natatandaan ko noon talaga na nag-uumpisa ako na ang hirap po mga kapatid kasi nung mga oras na iyon talagang magulo po yung aking isip na hindi po ako makapaniwala dahil masyado po yung bilib ko sa sarili ko na marunong talaga ako sa hanap buhay. Bata pa lang ako, hinubog na ako ng magulang ko kung paano kumita ng pera. Pero kahit ano pala po ang galing natin mga kapatid sa anumang bagay na hindi kasama ang ating Panginoon, lahat yan mawawala. Kaya po nung dahan-dahan nakikilala ko na po ang ating Panginoon, nakipag-usap po ako kay Lord. Sabi ko sa Kanya, Lord, maahon lang ako sa aking pagkakautang, maglilingkod ako sa iyo. At yan po yung aking pinanghawakan. Sabi ko nga po na pag nangako po tayo mga kapatid, hindi po tayo sa tao nangangako, kundi sa ating Panginoon. Kaya nung po ako ay nakakarinig na at naia-apply ko na mga kapatid ang lahat ng ating naririnig, sa ating mga prayer meetings, sa ating fellowship, ayun, dahan-dahan na po na lahat po ng nawala mga kapatid, lahat po yun ibinalik sa akin, sa akin ni Lord. At yun po talaga yung pinagpapasalamat ko. At never na po akong humiwalay sa ganitong gawain. Yun po yung pinanghawakan ko na every time po tayo mangangako, lagi nating iisipin na hindi talaga sa tao tayo nangangako, hindi sa Panginoon. Kaya hindi ko po hinahayaan na ako po ay mapawalay sa gawaing ito. Kaya thank you, Lord. Kaya ba binigay sa'yo, Sister Cecil, yung iyong word Amen na po. nasa John 3:27? Yes, Sister, Sister Ree. Talaga pong gamit na gamit ko po yung John 3:27 na sabi po roon, walang tatanggapin ng anuman ang sino man, malibang ito ay pagkaloob sa kanya ng Panginoon. Sabi ko nga po, nung may sakit si nanay ko, wala rin naman po kaming aasahan kundi ang ating Panginoon. Nung nabankrupt ako, sabi ko nga, Lord, ikaw po talaga ang umahon sa akin at hindi kung sino pa man kundi ikaw, Lord. Salamat sa Panginoon. Amen. Alam niyo po yung kanyang, sabi niya, gamit na gamit. Isa po kami sa mga testigo or witness sa naging buhay ng ating kapatid na si Sister Cecil. Ang nakakatuwa po sa kanya, ano man ang... Kasi kung makikita niyo yung buhay niya dati at saka yung buhay niya ngayon, ang laki ng pagkakaiba. Pero, ang maganda po sa kanya, lagi niya pong ina-acknowledge, binibigay niya po ang credit where credit is due. Amen. Sa Panginoon nga po. Kasi alam nyo, kung
kung marirealize lamang po o mauunawaan ng maraming Kristiyano that we have nothing of value without the Lord. Amen. Kaya nagkakaroon ng value ang lahat ng bagay ay dahil ito'y galing kay Lord. Kasi alam mo, Sister Cecil, minsan kaya tayo pinagtatawanan, di ba? Pag may binigay siya, ay thank you Lord, sabi natin. Amen. Sabi nung mga iba, ano ba naman itong mga Christian na to, inabutan lang ng candy, thank you Lord, ako nga nagbigay. So, unawa kasi natin na wala naman po talaga tayong, hindi tayong magkakaroon malibang ang Diyos ang nagbigay sa atin nito. So, kapag ka po hindi natin siya ni-recognize as our Lord and Savior, lahat po ng blessings, whether it is health, wealth, or life itself, walang value kasi hindi mo in-acknowledge yung giver. Ang nangyari, tinanggap mo lang ng tinanggap yung mga blessings, pero yung giver, hindi mo in-acknowledge. At yun ang sikreto po ng ating kapatid na si Sister Cecil. At thank you Lord po dahil ang kanyang mga biblical principles na sinunod sa buhay niya ay naipasa niya sa kanyang mga anak na kasama ngayon. Si Ella, panganay, no? Wala pa yung bunso dahil may pasok. Opo. Pero ito pong mga batang ito ay lumaki na sa salita ng Diyos. Kaya maski si Ella, Sister Ella, sa batang isip mo nung sinasama-sama ka ni Mami, natatandaan mo ba kung kailan nag-sink in sa iyo yung mga naririnig mo? Kasi karamihan ng mga nagpa-prayer meeting na bata pa, takbo lang ng takbo. Ang akala ng mga parents, walang pumapasok. Pero meron pala, no? Share mo nga, Sister Ella. Nung ano po kasi, nung dati, nung bata pa po kami ni Joyce, ayun, may prayer meeting na po dito. Tapos, wala pa yung fellowship. Pero pumupunta po kami ng Glorieta. Glorieta pa, no? Opo, nagbabas po kami kasama po sila Inang Huling. Noon po, parang... Ilan taong ka nun? Mga 10 po ba yun? Mga 10 years. Lang. Tapos, noon mga panon pa po noon, syempre po wala pa po sa isip namin yung mag-aano po talaga ng Word of God. Ang ginagawa po namin ni Joyce naglalakad-lakad Papasyal-pasyal doon sa may Glorieta. Opo. Pero habang po tumatagal, hindi naman po, hindi ko po matandaan kung, basta parang bigla na lang po na mas naging close po kami kay Lord kasi dati nga din po, 'di ba? Medyo tahimik lang po ako, 'di ba? Kasi noon mahiyain kasi tong mga to Opo, wala pa pong youth noon. Ayun, thank you Lord kasi nga po ngayon. Ayun, ginagamit na rin po ako ni Lord na mag-lead po dito sa youth po dito sa Bulacan, tsaka sa music ministry po. Ayun. Ayan. At tingnan ninyo mga kapatid, yung mga kabataan ngayon na lumaki na sa gawain, maski sila ay may mga baong salita. Parang kagaya nung nanay niya, may John 3:27, si Ella ay meron ding life verse ang binigay ni Lord na word sa kanya. Ano yun, Sister Ella? Sa Hebrews 13 verse 5, yung sabi po na hindi po niya ako iiwan ni pababayaan man. Nangyari naman ito sa'yo, I'm sure. Opo. Meron ka bang isang instance na nangyari sa buhay mo na napatunayan mo na, oo nga, talaga palang hindi ako iniiwanan ni Lord o pababayaan? Meron po. Share mo naman sa kanila. Yung naging experience ko po nun yun sa board exam ko po sa physical therapy. Yung po kasi nun, tawag dito, sobrang hirap po kasi nung exam, pero yung ginawa ko naman po yung best ko, ganyan, yung parang confident ako na nung sa first take ko na papasa ko kasi gabi-gabi, halos hindi na po ako natutulog. Pero nung dumating na po yung result, ayun, hindi po ako pumasa. Pero po, nung pagka-uwi ko po dito, sobrang iyak ko po kasi syempre po, parang pinaghirapan ko po na mag-aral gabi-gabi, ganyan. Pero, nung pag-uwi ko po kasi dito, prayer meeting po, kasama po sila, pastor nun, tapos,
yung kinanta po namin na praising nun, yung dumaan ka mas malalim na tubig, sasamahan kita. Yung ano po, di ba meron din pong part na parang di kita iiwan, di kita yan po. Kaya yan nag-sink in po ulit sa isip ko yung life verse ko na hindi po niya ako iiwan ni pababayaan man. Tapos yun nga po, nag-take po ulit ako ng exam, ayun. Parang each day po yun, may word na binibigay sa akin si Lord, ganyan. Tapos parang mas naging close ako sa Kanya nung nung sumunod na take ko na pumasa po ako. Ayun, thank you Lord. Siguro po yun nga po, sabi din po dun niya sa akin dun sa Exodus 14:14 na mag-still lang po ako sa Kanya. Ayun, na si Lord yung magfa-fight sa akin. Tapos, yun nga po, di ba sabi din po sa Isaiah 60 verse 22 na sa time niya yun, the Lord will make it happen. Ayun po. Ayan. Thank you, Lord. Alam nyo, yung word ni Sister Ella, kung mauunawaan lamang po ito ng lahat ng mga Kristiyano, mawawala ang fear. Hindi ba? Kapag ka ikaw ay naglalakad sa isang lugar na parang delikado, nawawala ang fear mo pag may kasama ka, hindi ba? So kung lahat tayong mga Kristiyano, matatanim lang sa isip natin na kahit na anong pagdaanan natin sa buhay, kahit nasaan man tayo, anumang oras at anumang lugar, sabi ni Lord, pagka kasi si Lord nangako, hindi siya nagtatalo-sira eh. So kapag pinangako ang Kanya na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, abay wala kang talagang mawawala talaga ang takot. Kasi, di ba parang ang lakas ng loob mo? Nung maliit ka, kapag di ba, pupunta ka sa isang lugar, hindi mo naman iniisip, halimbawa sumakay ka ng jeep, di mo naman iniisip kung may pamasahe ka, di ba? Tapos magtututuro ka lang. Minsan nga pag nasa mall, kuha lang ng kuha eh. Bakit? Kasi alam mo, nandyan yung tatay mo. Di ba? Hindi ka pababayaan, hindi ka naman naiiwanan. Kaya gawa ka lang ng gawa ng mga bagay na walang kasamang takot. So ganun din yung pangako sa'yo. Yung promise ni Lord sa'yo na yun, will eliminate all kinds of fear. Kasi isa ang fear sa nakaka-paralyze sa tao. Kasi wala ka nang magagawa talaga eh. Di ba? Karamihan ngayon, lalo na ngayong pandemic, Sister Cecil, marami na talaga ang ang daming takot na nadulot nitong pandemic na to. Pero ang kaibahan siguro nung may salita tayo, yun na nga, meron tayong pang-unawa. Tanungin ko lang si Sister Cecil, yung balik tayo dun sa fear. Siyempre, ibang klase yung nangyari dun sa mother mo, kay Nanay Sep, di ba? Alam nyo, nung time na yon mga kapatid, alam mo kasi kung gaano ang relasyon ng isang tao sa Panginoon sa pamamagitan ng response niya sa nangyayari. Alam niyo, sabi ni Sister Cecil nung nagte-text siya, nagpe-pray siya kagalingan ng kanyang nanay, pero at the same time, sabi niya, whatever is the will of God, ay tatanggapin ko po dahil alam ko, yun ang kalooban niya para sa buhay namin. Sister Cecil, share mo naman. Amen. Thank you, Lord. Yun nga po, salamat sa Panginoon. Una, sa mga lahat nag-pray para sa aking nanay. Tunay nga po na lahat kasi kailangan talaga nakadepende tayo sa Panginoon kasi siya lang naman talaga mga kapatid ang may hawak ng lahat. Pero sabi ko nga, ano man yung mangyari, alam kong kalooban niya ito. Pero nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, favor po ang hinihingi ko sa inyo. Kasi alam ko po, Lord, na kaya ang nangyari to sa nanay ko, dahil gusto mo lang maging maganda yung aming patotoo sa iyo. Amen. Dahil alam kong buhay na patotoo yung nanay ko. Kasi kung titingnan mo talaga, Sister Ree, talagang, sabi ko nga, yung doktor nagkakamali, pero ang Lord never na nagkamali. Tama. Amen. Oo, kasi hindi ko makalimutan yung sharing ni Sister Nenita, Yes no? po. Yung sabi doon, tanggalin na daw po yung, ang tawag doon? Yung tubo. Oo, tanggalin na daw po para maibigay naman doon sa mas malaki ang chance na mabuhay. Kasi 80 years old na daw si Nanay Sepdo.
senior na, hindi ba? So sabing ganun, alam mo hanggang ngayon natatanda ko yung sabi ng kapatid mo. Sabi niya, if that is your mother, go on. Pero hindi mo nanay yan. Meron akong Diyos na pinaniniwalaan. Ibang klase pong declaration of faith yon, mga kapatid. At ngayon, si Nanay Sep, namamasyal na. Layas na. Layas na, namamasyal Mother, na. layas ka na. Thank you, Lord. Ano? At buong pamilya po, alam nyo, isa siguro yun sa naging blessing sa buong family nyo ngayong pandemic. Alam nyo, sa totoo lang po, nahihiya na nga Sister Cecil yung mga iba nating kapatiran na nagsishare. Sabi, nakakahiya pong aminin. Baka akalain nung iba, hindi, pero talagang may pagpapalang dala itong pandemic na ito. Not because may pandemic or not because hindi naapektuhan ang mga Kristiyano. Ito nga po, mga kapatid, nag-positive yung buong angkan niya na nasa Amerika. Pero, hindi po dahil sa hindi naapektuhan po. Ang kaibahan po siguro ay iba na ang pananaw natin sa mga dumarating sa atin kahit pagsubok. Amen po, Sister. That makes all the difference, mga kapatid, kapag iba na ang tingin mo sa mga dumarating sa buhay natin. Ikaw ba, Sister Ella, merong, sa murang edad mo na yan, meron bang trials na dumating sa buhay mo na medyo mabigat? Tapos na-experience mo yung pagtulong ng Diyos sa'yo? O dahil sa Word of God, biglang nagbago ang pananaw mo? Ay, siguro po yung sunod na mabigat po, yun nga po yung kay Lola pa rin. Yun na po yung pinakamabigat. Pero nung experience ko po nun, parang hindi po ako masyadong kinakabahan. Kinakabahan, tama. Parang yung faith ko po kay Lord lang po. Tsaka parang nakakamdaman ko po na papagalingin po ni Lord si Lola. Yun yung sinasabi na peace of God na hindi kayang ibigay ng mundo. Kasi yung kapayapaan na binibigay ng Diyos passes all understanding. Pag sinabi mong passes all understanding, sa mundo, ano ba naman yan? Hindi ba kayo natataranta dyan? Bakit kayo walang ginagawa? Nagkakagulo na. Yun yung nilalampasan niya, yung mga pagkakaalam ng mundo na dapat kumikilos ka na, pero yun pa rin, yung being still, di ba? Iba po kasi talaga. At yun yung sa murang edad po niya, dahil pinalaki siya ng nanay niya na sa gawain, ang agang naintindihan, di ba? Tapos, ang isa pang nakita ko kay Sister Cecil, kung papahintulutan ni Sister Cecil, sa buhay po niya, alam niyo po ba na ngayon ko po nakita ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kasi halos mag-isa na siya na pinalaki yung mga anak niya, hindi ba? Pero sa sitwasyon na yan, gaano ang impact sa'yo, Sister Cecil, ng mga salitang tinanggap mo nung mga time na yon? Nag-struggle ka ba? Opo. Siyempre, mag-isa ka lang. Sige, Sister Cecil. Opo, thank you, Lord. Kasi po, una po, hindi po ganun kadali na maging single parent. Pero thank you, Lord po, kasi yung nanay ko po talaga yung naging katuang ko kasama si Lord sa pagpapalaki ng aking anak. At nung una po, medyo masakit, mahirap yung mga pinagdaanan ko. Kasi unang-una, yung naging faithful ka sa asawa mo, tapos akala mo pumunta sa ibang bansa para sa family, pero hindi natin ginusto, pero nangyari. Pero thank you Lord pa rin. Sabi nga, kailangan maging positive lagi. Kasi pinagpapasalamat ko rin naman sa Panginoon na hindi naman po nagpabaya yung aking dating brother husband. Salamat sa Panginoon. At alam ko si Lord po yun, mga kapatid. Kasi sa mga naririnig ko, Sister Ree, na yung mga asawa nila na nagpunta sa ibang bansa, nagtrabaho, iniwan yung asawa, usually financially pinabayaan Pero kami po hindi. Salamat, yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Bagamat nahiwalay ako, pero yung communication nila ng kanyang mga anak ay patuloy pa rin. At financially, kahit tapos na po yung mga anak ko,
patuloy pa rin pong nagsusupport. Yan po yung sabi nga, hindi ko maipaliwanag, pero alam ko yun ay pabor ng Diyos sa amin po. Kaya thank you, Lord. Amen. Tayo po, karamihan sa atin, nung natagpuan ng Panginoon, ay wala po tayong perfect life. Kami rin po ay may mga ganyang problema. Pero, ang nakakatuwa po dito, sa lahat ng mga pinagdaanan nating pagsubok, doon tayo tumatag. At doon po natin nakilala ng tuluyan ng Panginoon. Kasi, kung hindi nangyari yun minsan, hindi mo makikita yung need mo sa Diyos. Kasi, parang, yung sitwasyon ng buhay mo, siguro wala ka namang masyadong problema financially o yung mga ganun. Kaya parang, hindi ko naman kailangan si Lord, parang yung tulong, hindi. Pero may mga pangyayari sa buhay natin na pag inalaw ng Diyos, doon mo nakikita na, ako kasi kailangan mo. Ipapakita ko sa iyo kung papaano ako kumalinga ng mas higit pa sa magulang mo, sa asawa mo, kahit sino. Kasi ibang klase po ang Diyos mag-sustain. At nakita naman po natin yan kay Sister Cecil. Ang nakakatuwa nga po sa kanya, nasi-share niya na gano'n. Alam niyo yung walang bitterness. Hindi ba, Sister Cecil? Iba po kasi talaga, Sister Ri, pagka yung Word of God, lagi mong binabasa. Paano kung wala ng Word of God? Di po ba? Napakahirap. Kasi, di po ba, yung gagawin mo lahat ng gusto mo. Kasi, wala kang kinakatakutan. Kasi, yung salita ni Lord nandyan. Kaya, salamat sa Diyos. Kasi, tunay pong iba ang nagagawa na may gawaing ganito. Amen. Thank you, Lord. Kina Ella naman, nung nakita niyo ba si Mami na gano'n, ano naman naging effect nun sa'yo? Pero kasi nakiload na kayo nun no? Bata pa noon. So, lumaki po sila na ang kalinga na nararanasan nila nanggagaling lahat kay Lord. Pero siyempre sa pagmamahal ng mami niya. At masasabi ko naman po ngayon na naging totoo sa buhay nila yung word na binanggit ni Ella. Na kahit kailan hindi talaga sila iniwanan ng Panginoon ni pinabayaan. Ang totoo nga mga kapatid, yung blessing na ibinigay ni Lord sa kanila, mas higit pa kesa sa mga ibang family na buo, hindi ba? Hindi ko po sinasabi na kailangan dumanas mo muna ng ganito, hindi po. Kanya-kanya pong sitwasyon tayo nung tayo ay tinawag ng Diyos. Ang importante po, ano man ang kalagayan natin nung natagpuan tayo ng Diyos, minahal niya tayo ng walang katulad. Kaya lahat ng mga hinanakit mo, sama ng loob mo, madali ngayong magpatawad ka, tas naunawaan mo kung ba't nangyari yun sa'yo, hindi ka naninisi ng kahit sino, dahil alam mo na walang nangyayari sa buhay mo na hindi inalaw ng Panginoon dahil meron siyang gustong ipaliwanag. At hindi pa naman, wala pa naman tuldok ang iyong love life. Di ba? Hindi natin alam. No one knows. Only the Lord knows. At alam ko naman, si Lord pa rin ang inaasahan ni Sister Cecil. Ayan. Thank you, Lord. Tignan nyo, sabi ko nga sa iyo, kulang talaga ang 30 minutes sa ating pag-uusap na ngayon. Sister Cecil, bilang panghuling pananalita, ano ba ang pwede nating maibahagi sa kanila na naging totoo sa buhay mo para kung merong mga kapatiran tayo, na mga nanay din na naging ganun din ang sitwasyon, pero ano ba ang pwede mong sabihin sa kanila? At ngayon, nakita mo, hindi naman mahalata, hindi ba? Oo, Sister Cecil. Ako, ang gusto ko lang share sa atin mga kapatid, yung sa gawain kasi ni Lord, napaka-importante. Kasi tawag dito, walang nasasayang, sabi sa 1 Corinthians 15:58. Kaya salamat sa Lord, pero gusto ko ring ibahagi sa lahat na yung ibinigay sa atin ni Lord na time, yung Matthew 6:33, kailangan laging natin siyang inuuna para unahin din tayo ni Lord sa anuman ating pangangailangan. Tapos, yung talent na pinagkaloob din sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin kasi baka bawiin yan. Kaya, kung ano man yung talento na meron tayo mga kapatid,
paggamit tayo sa gawain ng Panginoon. Ako rin nga po nagpapasalamat sa Panginoon kasi iyan yung habiling ko sa aking mga anak. Yung talent naman, hindi man pagalingan pero sabi ko nga sa mga anak ko, mga kapatid, na laging unahin ng ating Panginoon yung oras nila, yung talento na ibinigay sa kanila ni Lord, kailangan sa gawain ni Lord din magamit yan at hindi kung saan pa man. At yung treasure, yung pinaka-importante na meron tayo, sabi nga hindi naman mga kapatid kailangan maging mayaman tayo para making kabahagi rin tayo ng ibang tao. Yung treasure na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, kaya yan ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi para maipagyabang natin, kundi yung treasure na ibinigay sa atin ay para maibahagi rin natin sa mga kapwa nating nangangailangan. At bilang Kristiyano, mga kapatid, kailangan talaga, yung tatlong yan, lagi nating panghawakan. Yung time, talent, at treasure na ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Kailangan, mga kapatid, sa akin pong experience, mga kapatid, talagang wala naman talaga akong tatanggapin, malibang ito ipagkaloob sa akin. Kaya salamat sa Panginoon, alam ko na kaisa ko kayo, na alam ko na may talento, may pamana si Lord sa atin lahat. Alam ko ito'y magagamit natin. Kaya thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan. Unawang-unawa ni Sister Cecil na we have nothing and we own nothing. Amen. Lahat ng meron tayo ay sa Diyos. Alam niyo po kung bakit hindi ko siya sa tinataas. Pero isa siguro siya sa mga generous Christians na nakilala ko because naintindihan po nga niya na hanggat hindi naman ang Diyos ang nagbigay sa kanya, wala rin siya. Kaya gano'n na lang po ang concern din niya sa mga ibang kapatiran na nangangailangan. Kasi nung siya'y nangangailangan din, ang Diyos din ang tumulong sa kanya. Kaya ngayon po, yun yung sinasawag na lang pay it forward. Iba naman ang matulungan mo so that yung help na natanggap mo sa Diyos, the same help na pwede mong ibigay doon sa mga nangangailangan. Sister Ella? Yung ibabahagi ko po ay yung sabi po ay yung Word of God po is napaka-powerful po and sa lahat po, powerful po siya sa lahat ng bagay. Kaya, ayun, yung ine-encourage ko po yung mga, lalo na po yung mga youth na magbasa po tayo ng Word of God kasi dun tayo lalakas and lalo yung faith natin, mas patitibayin tayo ni Lord. Ayun po. Ayan. Mga kapatid, narinig niyo po, no? Ang tandem, magnanay pa ito. Ibang klase talaga ang mga taong namumuhay na ang prinsipyong ina-apply yung salita ng Diyos. Kahit na saang parte, kahit anong buka ng bibig, babalik at babalik po ito doon sa Panginoon na naggagabay sa kanila, nagsusustain sa kanila at nagbibigay ng lahat-lahat. Kaya we also encourage you, kagaya nung sinabi ni Sister Ella, mga kapatid, keep serving the Lord. Be faithful kay Lord and acknowledge niyo po na ang Diyos ang lahat-lahat sa buhay mo. May kapangyarihan at may authority at may control ng buhay nyo. Hindi po kayo magsisisi, mga kapatid. Kaya po yung mga narinig nyo sa kanila, you too will experience what they have or what we all have experienced because we serve the living God. Kaya sa araw na ito, we pray na kayo po'y, I'm sure, kayo po ay na-bless sa sharing ng ating mga kapatiran. Kaya, thank you Lord, Sister Cecil and Sister Ella. God bless po mga kapatid at mananalangin pala muna tayo sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng kabutihan po ninyo sa buhay namin. Kaya po Lord, ang lumalabas sa aming mga bibig ay palagi na lamang pong papurit pa sa salamat dahil alam namin, Lord, na nauna po kayong nagbigay, kaya kami nagkaroon. Nauna po kayong nagmahal, kaya po kami ay naligtas.
Maraming salamat po, Lord. At alam ko po, Lord, na ang mga kapatiran namin na nasa kanya-kanyang mga bahay ay na-bless din po sa pagbabahagi ng mag-ina na kasama ko po ngayon na sobra po talaga ang pagkilala sa inyo at pagbabalik ng lahat ng papurit pasasalamat. Kaya, Lord, sa araw po na ito, alam ko na nangusap din kayo sa mga tao na nasa kanya-kanyang mga tahanan to serve you and to recognize you, Lord, as their personal Lord and Savior. Maraming salamat pong muli. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po. Mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the